Masayang pamilya ang tanging pinangarap ni Ariana kasama ng anak at asawa. At sa 7 taong pagsasama, masasabing tagumpay at perpektong pamilyang nabuo nila. Subalit isang katotohanan ng tila titibag sa kanilang pagsasama. Paano kung malaman ni Ariana na ang pinagkakatiwalaang asawa ay nagtaksil pala sa kanya? Handa ba siyang magpakamartir bilang siya ang legal na asawa? O dahil sa nalaman dito magsisimulang masira ang kanilang pagsasama? Sundan ang kwentong pag-ibig ni Ariana at Nathan at kung paano sila susubukin ng kapalaran. Please, don't leave. Hindi lang naman ikaw ang nawalan kundi ako rin. Parang awa mo na. Wag mo kong iiwan. He pleaded. He pleaded na para bang siyang pinakakawawang tao sa buong mundo. But no, I've had enough. Hindi ko alam kung kaya ko pang gumising araw-araw na siya ang makikita ko. Sinaktan niya ako. Tinapon niya lahat ng binigay ko sa kanya. Wala siyang tinira, wala siyang awa. No, you're late now. Bumalik ako at handa akong patawarin ka, but again, you failed me. Nangilid ang mga luha sa aking mukha. Sobrang sakit. Sobrang sakit na parang di ko alam kung paano ko pagagaanin ang nararamdaman ko. Ariana? Pinikit ko ang mga mata ko at narinig ko naman ang pagbigkas niya sa pangalan ko. This could be the last time na maririnig ko siyang sabihin ang pangalan ko. Pagkatapos ito, wala na. Ayoko na siyang makita pa. No, stop bothering me now. Ayoko na. You took my all, wala kang itinira. At paano pa kita magagawang patawarin kung ang tanging dahilan para patawarin ka, pinabayaan mo pa? With that, I turned around and once again, pinangako ko sa sarili kong hahanapin ko ang sarili ko at hindi nababalik pa sa kanya. 7 years of being married. Happily married. I am contented. Masaya akong gumising araw-araw. At ang makikita ko ang mukha ng asawa ko. Masaya ako mabangon ng maaga para maghanda ng almusal sa mag-ama ko. Masaya ako na magmamadaling araw sa paggawa ng pack lunch nila para masiguradong hindi sila magugutom sa maghapon. Masaya ako naglilingkod sa kanila. Ibibigay ko sa kanila ang buong buhay ko. There are times na may isip ko kung ano kayang narating ko kung nagpatuloy ako sa pagiging nurse ko. Ngunit kapag tinitingnan ko sila, si Nathan at ang aking anak na babae, si Angela, masaya na ako. Mom, iniisip mo na naman kami, sabi ni Angela, habang tinatawag niyang atensyon ko. Busy kami sa paghahanda para sa birthday niya at ito ako nangangarap ng gising. Baby, hindi ka na nasanay. Ganyan tayo kamahal ng mommy mo kaya kahit magkasama tayo, tayo pa rin ang iniisip. Sagot ng asawa ko sabay kindat sa akin. Nathan is a cardiologist. Obviously, sa ospital kami nagkakilala and when he got married, he told me to stop working since medyo masera ng pagbubuntis ko noon. Mom, stop daydreaming and finish baking my cake. Love you, Mom. Sabay takbo palabas habang tawa ng tawa. Minsan talagahan hindi ko alam kung 6 years old lang talagang anak natin. Iiling-iling na lang nasambit ko sa sobrang pagiging bibo ng anak namin. Tumawa lang si Nathan at inubos ang kape pagkatapos hinila ko parehapin. Sweetheart, magaling ka lang talagang mag-alaga kaya't sobrang bibo ng anak natin. Pero mas mapapatunayan mong magaling ka talagang mag-alaga kung bibigyan mo ako ng isa pang bibong anak. Ilang buwan na akong hinihiling na magbuntis ulit at alam ko namang medyo naiinip na siya. Ayoko na kasing magbuntis ulit kasi takot na ako. Pero seeing him wanting a big family makes me forget my worry. I'm not yet sure kung may laman na ba ang sinapupunan ko o hindi, kaya wala pa akong guts para sabihin. I don't want him to be disappointed, kaya't saka na lang kapag sure na ako. Tumalikod ako, tumarap sa kanya. Pinulupot ang mga braso ko sa leeg niya. Well, kung magiging mabuti ka at pagligayahin mo ako mamaya sa kama natin, baka mabuntis ako, di ba? Pangaasar ko sa kanya. Binigyan niya na nakakalokong ngiti at sinabi, paano kaya kung ngayon na natin gawin? Ang kanyang mga kamay, marahan na humahaplos sa gilid ng aking bewang at marahang nagtanim ng maliliit na halik sa aking mukha. At alam kong kapag di ko siya pinigilan, maaaring mapunta nga kami sa ganoon. Nathan is insatiable at kahit mahigit 7 taon na kaming kasal, wala pa rin siyang kasawa-sawa sa ganoon. Minsan nagpapanggap pa akong pagod na pagod para lang makapagpahinga kami sa ganoon. Mister, kasalukuyan tayo naghahanda para sa birthday party ng anak natin. Ayaw mo naman siyang magalit, di ba? Trying to divert his focus, alam ko kung gaano kahirap para sa kanya.
Isang buwan siyang wala sa bahay dahil sa mga medical mission at kaninang umaga lang siya nakarating. Kaya alam ko, kanina niya pa ako gustong-gustong ikulong sa kwarto. Bumuntong hininga siya at tinalikan ako na mapusok, ngunit mabilis din tong natapos. Sige, sige, but promise me that you will give me your night later, okay? Tumango ako at tinalikan siya na mabilis bago ako bumalik sa gawain ko. The party went by. Napakaraming tao. Ang aking anak napaka-friendly kaya marami siyang bisita. Isama mo pa ang mga kaibigan at katrabaho rin ng asawa ko, kaya't sobrang daming bisita na dapat asikasuhin. Kumuha kami ng 3 tutulong, ngunit di ko mapigilan ang sarili sa paggawa ng ilang gawain. Sa ganito ko na lang kasi may papakita ang pagmamahal ko sa anak ko. Nathan has been sacrificing a lot para may makain kami at magkaroon ng magandang buhay. Besides, I don't want my in-laws to say na nagpapakadonya ako. Aminado ko ayaw sa akin ng father-in-law ko. Mabuti na lang tanggap ako ng biran kong babae. Abala ako sa paghanda ng inumin na may umakap sa akin mula sa likod. Alam ko ang pabango niya at sa kanya lang ganito ang reaksyon ng katawan ko. Sa kanya lang. Sweetheart, you are so tired na. Let the maids do that and just enjoy the party. Narin ang mga katrabaho ko sa labas. They're looking for you. I smiled and nodded at sinabi kong lalabas ako pagkatapos kong mag-ayos. Hurry up, okay? Kumala siya sa pagkakayakap sa akin at saka ako hinalikan. Lumabas siya pagkatapos din noon. Marami na sa mga katrabaho ng asawa ko ang dumating na makalabas ako. Dati ko rin silang katrabaho nung di pa kami kinakasal ni Nathan at ngayong nakikita ko sila parang nakakaramdam ako ng inggit kasi buti sila, malayo nang narating. Pero bago pa ako malunod sa ideyang iyon, nakita na ako ng mga ito. Ariana, come here! Lumapit sa akin isang lalaking naka-white shirt at jeans bago pa ako makapag-react na yakap na niya ako. Namiss ko ang lalaking ito. Ilang buwan na rin simula nang huli ko siyang nakita. Siya lang kasi ang mahilig bumisita sa akin. Jack! Gumanti ako ng yakap at narinig ko siyang tumawa. Ang tagal kitang di nakita. Natatakot akong bumisita at saka baka ibalibag ako ni Doc. He said pero alam kong nagbibiro lamang ito. Labas-pasok at ito sa bahay kaya lang nagkataon kailangan niyang umattend ng seminars and medical missions kaya hindi siya nakakabisita. Baliw ka talaga. Inahanap ka minsan ng inaanak mo. Yung pasalubong niya raw. Sabay na rin kaming natawa at saka nagtuloy sa lamesa sa mga kasama pa nila. Noong nakita naman na ako na iba pa nilang kasama, di matapos-tapos sa kamustahan ang nangyari. Lahat sila may ngiti sa kanilang mukha tuwing pinag-uusapan nila ang kanilang trabaho at kahit alam mong mahirap ang mag-assist na maraming pasyente ay mapapansin mo pa rin ang kakaibang saya. I just hope na ayoko na lang mag-isip, Ariana. Nasaan pala si Doc? Mula nang pumasok siya kanina sa bahay niyo hindi na siya bumalik. Kumunot ang noo ko sa narinig ko. Mula nang puntahan niya ako sa kusina, hindi ko na to nakita. Wala siya sa kwarto namin dahil nagpunta ako roon kanina para magbihis bago lumabas. Tingnan ko lang muna sa loob. Tumayo na ako at bumalik sa loob ng bahay. Baka kasi may problema kaya hindi na siya nakalabas. Tiningnan ko ang kwarto sa unang palapag at di ko siya natagpuan. Umakyat na ako sa taas at tumiretso sa library sa itaas. At bago pa ako kumatok sa pinto, may narinig ako mga boses mula sa library. Narinig kong nagtawanan ng asawa ko at isang babae. At kahit ayoko mag-isip ng masama, naramdaman ko ang sakit sa dibdib ko na ngayon ko lang naramdaman sa loob ng 7 taon naming kasal. Puro ka kasi kabaliwan nung nasa side tayo. Yan tuloy. Sabi ng babae na may kasamang pagtawa sa bandang huli. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. You are beautiful at totoo yun. At isang pagtawa na naman ang narinig ko mula sa kanila. Narinikip ang dibdib ko. Halos hindi ako makahinga sa mga narinig ko. Ang aking asawa hindi kailanman tinatratang isang babae ng ganito bukod sa akin. Hindi siya kailanman naging ganito kagiliw sa iba kahit pa sabihin nating doktor siya. Nga pala ito yung t-shirt mo. Di ko na naisauli sa'yo after that night. T-shirt? What t-shirt? Ganito na ba sila kapalagay sa isa't isa na nagawang ipahiram ng asawa kong damit niya? At anong sinasabi niyang gabi? Ano ang ginawa nila? Napakaraming tanong na nangangailangan ng mga sagot. Paglilinaw. Nanginig ang kamay ko na nakahawak sa doorknob.
Di ko na magawang pihitin pa to. Gusto ko umalis na lang para hindi ako masaktan, pero parang di ko maihakbang palayo ang mga paa ko. Shit, Ariana, this is not you. Umalis ka't iligtas mo yung sarili mula sa madilim na sakit. At bago pa ako matras, bumukas ng husto ang pinto. At doon ko nakita ang aking asawa na may kasamang magandang babae na nakahawak sa kanang siko ng aking asawa. At ang aking asawa, malawak na nakangiti sa kanya. At nang makita niya ako, he said, Ariana, after Tiffany's birthday, naging maayos naman ang lahat. We went for a vacation for 4 days at masayang-masayang anak ko dahil after a month, wala nang asawa ko sa amin. Nagkaroon kami ng bonding time. Well, ang babaeng nakausap ng asawa ko sa party ng anak ko, malamang nakasamahan ng asawa ko. Cardiologist din pala siya kasama nila sa ospital at sa medical mission. Ang pangalan niya Carissa Pineda at kasalukuyan daw silang gumagawa ng case kaya lagi silang magkasama. Hindi ko alam kung bakit pero sa tingin ko napaka-defensive nila. Kinausap pa ako ng asawa ko ng gabing yon at sinabihan akong di dapat magselos or wag mag-overthink na mga bagay-bagay. Tumingin ako sa kanya. Tinanong ko kung bakit siya nagpapaliwanag kahit di naman ako nagtatanong. Pero sinabi niya lang, mukha daw ako na nagselos na makakasira sa party. Kaya raw siya nag-explain. Gusto kong maniwala. Gusto ko itapon lahat ng mga negative na naiisip ko. Pero hindi ko mapigilan. Aaminin ko I feel so insecure. Pakiramdam ko anytime kaya niyang agawin ang asawa ko. At ngayon pa lang na iniisip ko yon, naninikip na ang dibdib ko. I was obviously silent the whole vacation at ilang araw akong nanatiling ganoon. Hindi ko kaya makipag-usap ng matagal sa asawa ko. Kaya bago pa siya makauwi, pinipilit ko ng matulog. And I know it's wrong. It's been 2 weeks mula na makauwi ang asawa ko but I haven't granted him his needs. And now I think that I'm being a selfish brat. Di naman ako ganito. So para naman makabawi ako sa asawa ko, nagpa siya ako surprisein siya sa ospital at humingi ng lunch date. Ang tagal na rin simula nang kumain kami sa labas na kami lang, kaya maganda na rin sigurong kumain kami sa labas. Naglakad ako sa koridor nang mabangga ko si Jack. Kahit saan talaga napakadaldal niya. Alam mo kasi, Ariana, magpasalamat ka na lang na pinapansin kita. Yung iba nga dyan kulang na lang maghubad sa harap ko para lang mapansin ko. He said while chuckling at nakakbay sa akin. Naku, kung di ko lang best friend to, kukutusan ko to talaga. Masyadong conceited. Oo na lang, Jack. Alam mo naman na marami palang nagkakagusto sa'yo Bakit di ka nakakapag-asawa? Aba, hindi ka na rin bata, no? 32 ka na. Naka 32 ka naman dyan. Yung asawa mo nga 33 na, marami pa rin nagkakagusto. Sa akin pa kaya? Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Alam ko naman na gwapong asawa ko at marami nagkakagusto sa kanya. Pero ang marinig ang bagay na yun ngayon ang pinakahuling bagay na gusto kong marinig. Oh, ano yung mukhang yan? Ariana, 7 years na kayong married ni Nathan. Mahal na mahal ka nun. Imposibleng ipagpalit ka niya. Pilit naman akong ngumiti sa kanya sa tinuran niya. Oo, mahal ako ng asawa ko. Yan dapat ang itatak ko sa isipan ko. I know, Jack. No need to remind me. He smiled at me and told me na samahan niya ako sa office ng asawa ko. We were talking habang naglalakad at nakakasabay na rin sa akin when someone spoke at our back. Doc Jack, pwede mo nang bitawan ng asawa ko? At naroon ang aking asawa, malawak na nakangiti sa amin. He may sound jealous pero alam ko naman biro niya lamang iyon. He knows that I love him. Masyado na ata siyang tiwala na hindi ko siya ipagpapalit. Grabe ka naman, Doc. Bago ka pa dumating sa buhay niya, kasama niya na ako. Jack teasingly said at tuluyan niya na ako niyakap palayo sa asawa ko. Natatawa na lang ako sa sinasabi nilang parang mga bata. Oo nga, pero ako naman ang pinakasalan niya, kaya layo-layo rin pag may time. Tuluyan niya na ako nahila palayo kay Jack at sa Jack naman nagkunwaring nasasaktan at may pahawak-hawak pa sa dibdib. Kung tititigan mo parang di sila mga doktor kung magbiroan. Sweetheart, ba't ka pala nagpunta dito? Any problem? Tanong niya habang papunta kami sa office niya. Matapos sa nakamamatay na biroan nila, ay nagkahiwalay na rin kami. I looked at him and smiled. Grabe, namiss ko siya. Araw-araw man kami nagkikita pero dahil sa sobrang pag-iisip ko, parang ilang taon kaming hindi nagkita. Wala naman. I am just wondering if I can ask my dear husband to eat out? Siyempre naman.
Matutuwa ang asawa mong kumain kasama ka at baka kakainin ka rin. Nathan? Bulalas ko. Grabe talaga tong lalaking to. At ayun, tawa siya ng tawa. Para lang ewan. What? Na-diet kaya ako? Lagi mo akong tinutulugan? Bigla naman ako nakonsensya sa sinabi niya. Pakiramdam ko tuloy, pinagkaitan ko siya ng kanyang karapatan. Nang dahil sa pagiging insecure ko at sa sobrang pag-iisip, napabayaan ko na siya. If I want to keep my husband with me, dapat alam ko at ginagawa ko responsibilidad ko. I almost screwed things up. Oh, napaisip ka na dyan. My husband said, when we reached his office na wala pa rin siyang narinig mula sa akin. I'm sorry. Marahan niya akong hinila at kinulong sa mga braso niya. Sweetheart, kahit naman walang ganon, that doesn't mean that you are a bad wife. Mahal kita, yun ang tatandaan mo. With or without it, I will stay with you, okay? Sa sinabi niya, lalo kong kinain ng konsensya ko. I feel so guilty sa lahat ng mga pagkukulang ko. Pero syempre, wag mong iisipin na i-diet pa ako kasi hindi ko alam kung mapapalambot ko pa to. At doon naramdaman ko, may matigas at malaking tumutusok sa akin siyan. Nathan! Sweetheart, sige na kasi. Pumayag ka na. Pamilit pa ni Nathan sa akin. Kanina pa niya ako pinipilit sa suggestion ng kapatid niya na mag-migrate na sa Canada. Matagal na nasa Canada ang kapatid nitong si Carol. Dati pa ako kinakausap ni Carol na mag-migrate doon, pero ayaw ni Nathan at kataka-taka. Nagbagong isip nito at ngayon ngay gusto niya na kaming tumira doon. Give me enough reasons para pumayag ako. I won't just say yes without giving me good reasons to go. Maaari tayong mas mamuhay na simple doon, baby. Pwedeng sa clinic na lang ako. And then you can assist me. Tapos mas magandang opportunities for Angela doon. He said habang sinusundan lahat ng pagkilos. Tulad ng sinabi ko kanina niya pa ako kinukulit, na tipong hanggang sa pagpe-prepare ko sa pagligo sinusundan ako. At bakit ngayon mo lang na-realize yan? Matagal ko na rin sinasabi yan pero hindi ka pa rin pumapayag noon. Bakit ngayon? Sabi ko habang patuloy na kumikilos. Sinimulan kong tanggalin ang aking damit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Naka-blouse at shorts ako kaya nauna kong tinanggal ang blouse ko. Hindi ba pwedeng magbagong isip ko? Sabi niya habang di niya na ako sinusundan. Nakatayo lang siya malapit sa kama at nakatingin sa akin na para ko napakasarap na pagkain. Di ko maiwasang mapakilo sa titig niya. Ganyan ang epekto niya sa akin. Tingin niya palang nadadala na ako at hindi maganda yon. I don't want to fall to his trap. Baka mamaya mapapayag niya pa ako nang wala sa oras. Napaiwas ako ng tingin at ipinagpatuloy ang pagtanggal ng dalawang natitirang tela sa katawan ko. At nang tuluyan ko ng matanggal ang lahat, binalot kong aking tuwalya sa aking katawan at tumarap sa kanya. Alam kong pwedeng magbagong isip mo, pero naguguluhan lang ako sa biglaang pagbabago. Anyway, pag-isipan mo ulit. Ayoko mag-oo tapos mamaya ikaw din ang uurong. But I won't. Well, it seems na siya ang masyadong naaapektuhan ngayon. Tila magandang para nito para tumahimik siya and finally end this conversation for now. Nakukulitan na kasi ako eh. Gusto ko siyang pigilan sa pagpupumilit ng ideya dahil may nararamdaman akong masama dito. Lumapit ako sa kanya. Nakita ko kung gaano kadilim ang kanyang mga mata. Hindi iisang beses ko siyang nakitang napanunok at tila nahihirapan siyang huminga habang di niya maalis ang kanyang mga mata sa akin. At nang makalapit ako sa kanya, umupo ako sa kandungan niya. Inilagay ang mga braso ko sa leeg niya. Han, pag-isipan mo ulit ha? Sabi ko sa kanya habang kinagat ang labi ko na inaakit ang sarili ko. I mean, him? Shit! How can I do this well kung pati ako'y nadadala? Ramdam na ramdam ko ang body niya sa perlas ko, lalo pat wala ko ibang suot kundi towel. But no, kailangan kong gawin to. Pero bago pa ako makagalaw, diniin niya ng labi niya sa labi ko at sinimulan akong halikan na mapuso. At aaminin ko, I cannot protest to his kiss. His kiss is my weakness, kaya kahit may mga panahon na nag-aaway kami, kapag hinalikan niya ako, tila humihinahon ako. With those weeks, I was sulking. Iniwasan ko talagang magpahalik sa kanya. But now, paano ko nga ba naisip na baliwalay ng halik niya? Nilulunod niya ako sa halik niya. He kissed me with all of his love at gumanti rin ako ng halik sa kanya. Nagsimulang gumala ang mga kamay niya sa katawan ko habang gumagalaw ang balakang niya na para bang giniling niya ang sandata niya. And before I knew it,
Pinagtaksilan na ako ng katawan ko na tinanggap ko na siya para angkinin ako. Makalipas ang 3 oras, naligo na rin ako at naghanda para sa aking appointment. Sobrang late na nga ako. Kanina pa tumatawag yung mga kaibigan ko na tatagpuin ako, pero hindi ko lang din siya mapigilan. Hindi ko kaya dahil honestly speaking, gusto ko rin. Sino ba namang asawa ang aayaw? Nathan has always been a beast in bed at lagi akong susuko sa kanya mga pangangailangan. Yun lang ang kaya kong gawin. Wala naman akong trabaho. Siya ang bumubuhay sa aming mag-ina at yun lang ang kaya kong gawin para mabayaran siya. Na makaalis na ako, naabutan ko lumabas din si Nathan at sinabi sa kasambahay na kailangan niyang dumalo sa isang emergency. Anyway, he's always been like that kaya sanay na ako. Nagmamadali akong sumakay sa kotse ko at nagmaneho ng mabilis papunta sa meeting place namin. Lagot na talaga ako. Kanina pa tawag ng tawag ang mga kaibigan ko eh. Naipangako ko kasi na akong sasagot ng lunch at base sa oras, 15 minutes na lang lunchtime na. Dali-dali akong pumunta ng seafood restaurant and immediately saw the three of them chatting. And even before I reached their seats, nakita na ako ni Jack na naka-Ray-Ban. Pilit na hinihilang isang iPhone sa katabi nito na si Glenda. Ariana, my God, bakit ngayon ka lang? Naiinis na ako kay Glenda. Nagliwanag ang mukha ni Glenda nang makita ko at patakbong lumapit sa akin, tsaka hinila na mabilis patungo sa table nila. Nang makarating kami sa table, dali-dali siyang hinampas ni Karil, na bagamat pinakabata ay siya namang pinakamatured sa kanila sa pag-iisip. Glenda, kahit kailan ka talaga, can you act a little ladyish? Glenda pouted and looked at me with help me please eyes. Ang kulit talaga. Samantalang siya naman ang pinakamatanda sa amin. They've been bullying me since forever. Buti ka pa, Ariana. Mabait ka sa akin. Hoy, Glenda. Hindi ka naman inaapi. Sadyang isip bata ka lang. Napatawa na lamang ako. Matagal na silang ganyan para mga aso't pusa lang. Kung di ko lang iniisip siya na ayaw sa mga doktor, iisipin ko may gusto sila sa isa't isa. Tama na yan mga bata. Mag-order na lang tayo. We settled on our table and called for a waiter for our order. Alam ko kanina pa sila gutom dahil kanina pa nag-iingay yung dalawa. Si Karel as usual, tahimik lang at nagbabasa ng libro. But knowing her for 10 years is enough for me to know that she is already hungry too. Kamusta ka naman, Ariana? Tanong ni Karel pagkatapos kunin ng waiter ang order namin. Hindi karaniwan para sa kanya na magsimula sa isang pag-uusap. Mas gusto niya kasi nakikinig kaysa nagsasalita. Okay naman ako. Kayo? Bukod kay Jack na lagi nanggugulo sa bahay, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa inyo. We are okay, Ariana. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa amin when you should worry about yours. Sabi ni Glenda habang nilalaro ang iPhone ni Jack. Glenda! Karel and Jack chorused. And right at that moment, alam kong may tinatago sila. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang sinusubukan mangista ng impormasyon mula sa kanila. Nakapagtataka rin kasi bigla silang nagpatawag ng ganito. We are all busy. I mean they are busy. Magkakaibigan kami pero hindi requirement ang pag-meet ng ganito. At kung sakaling namimiss namin ang bawat isa, pupuntahan lang nila ako sa bahay. But for the very first time after I got married, lumabas kami. Wala. Don't mind her. Nabubuwang na naman yan. But, Glenda? This time, it is only Karel who shouted at Glenda. For the first time, sumigaw si Karel. Ariana, let's talk about it over lunch, okay? For now, let's catch up. Relax, okay? Nothing serious. Sabi ni Karel na dinismiss ang topic at parang sumuko na si Glenda. Ngunit paano ako makakakain at makakapagpahinga? Nakakainis sa mga salita ni Glenda. Hindi ko maiwasang isipin ito. Hindi ngayon, hindi kailanman. Kumain kami ng tanghalian at naramdaman ko, yun na ang pinakamahabang tanghalian na natamo ko. Masama ang pakiramdam, masama ang lasa ng pagkain, at naging masama ang lahat ng sa wakas, sinabi nilang kailangan nilang sabihin. Anong sinabi mo? Bulalas ko matapos marinig ang sinabi ni Jack. Naglolo ko lang daw ang asawa ko, considering last week lang sinabihan niya na ako, na ako lang ang mahal ng asawa ko. Is this some kind of a joke? Ha, Jack? Just tell me kung tatawa na ako. I tried not to be sarcastic, but I just can't. Asawa ko ang pinag-uusapan.
Asawa ko yon and it's our marriage. Ariana, sana nga binibiro lang kita sa mga sandaling ito. Sabi niya habang nakatingin sa akin ng matalim. Sincerity. Nakakaawa. Kitang-kita ko yung dalawang yon. Pero hindi. Hindi ganyan ang asawa ko. Never and he will never. He's always been faithful. Ganun ang gusto niyang maramdaman ko. Sabihin, Ariana, sabi ni Glenda habang hawak-hawak ang kamay ko na para bang pinipigilan ng aking damdamin. Lahat sila pare-pareho ang sinasabi. Maging si Karel na lagi nagsasabi ng totoo, hindi sinabi o kinontra sina Jack at Glenda. Ito ba ang sinusubukan mong sabihin sa akin kanina? Tanong ko kay Glenda sa pinakakalmang paraan, kahit alam kong anytime sasabog na ang nararamdaman ko. Marahan siyang tabango at pinisel ang kamay ko. Nahawak-hawak niya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. My friends have never ever tried to lie to me. Code namin yon. Kailangan namin sabihin ng totoo gaano man kasakit, gaano man kahirap. I've known them for quite a long time. Lalo na si Jack na mula pagkabata kasama ko na. Alam kong hindi sila magsisinungaling sa akin, pero hindi ko matanggap lahat ng sinabi nila. Nang ganun lang, lalo na tungkol sa lalaking mahal ko. Mauna na ako guys, saka na tayo mag-usap. Tumayo ako at nagmamadaling lumabas ng restaurant. Hindi ako pwede magdesisyon ng basta-basta. Kailangan kong makiusap ang aking asawa sa lalong madaling panahon. Nagsisimula ng lumabong paningin ko at alam kong anumang oras. Tuturo na ang mga luha ko. Pero hindi. May tiwala ako sa asawa ko. Kailangan ko magtiwala sa kanya. Narinig ko tinawag nila ang pangalan ko pero wala akong pakialam. Ayoko muna silang kausapin sa ngayon. Wala akong laban sa kanila pero hindi ko lang mapigilan ang sarili kong masaktan. Tumakbo ako papunta sa car park. Tinungo ko nasa ng kotse ko. Kailangan ko nang umuwi dahil baka umuwi ng asawa ko at pilitin ako makiusap siya ng mahinahon. Malapit na ako sa kotse ko na may narinig akong halos sumigaw na dalawang tao. Parang ang taong nagdulot ng sakit sa puso ko ngayon ay ang taong nakikipagtalo sa isang babae. I walk towards them as discreet as possible because I know that in my heart, lahat ng bagay na bumabagabag sa akin, lahat ng tanong masasagot. At tama ako. Dahil sa sandaling malapit na ako sa kanila, sapat na para marinig ko sila. Narinig ko ang pinakamasakit na pangungusap na maaaring gawing impyer ng buhay ko. You know that, Nathan. Buntis ako at sa'yo to? Nathan's POV. 2 months na akong di nakakatulog ng maayos. Ang bagay na ginawa ko noong isang buwan akong nasa labas para sa isang medical mission, walang katapusang bumabagabag sa akin, maging sa panaginip. May mga pagkakataong mahigit 1 oras ako sa banyang umiiyak dahil alam kong niloko ko ang asawa ko. Lasing kami ng gabing iyon. Nagkayayaan kami magkasama na mag-inuman and I got really drunk on that night. At sa unang pagkakataon, sa 7 taong pagkasama namin ni Ariana, nakipagtalik ako sa ibang babae. Alam ko ang nangyari ng buong gabi. I was just drunk pero alam na alam ko ang ginagawa ko. May bahagi sa akin na gustong huminto. Ngunit ang pagnanasang pumalit sa akin katinoan. Nagawa ko mga bagay na pinagpapantasyan kong gawin kasama ng aking asawa. Naalala ko pa ang kanyang mga daing, ang paraan ng pagsigaw niya sa pangalan ko na hindi mabilang na beses. Alam kong mali pero ipinagpatuloy ko. Isang araw bago ko umuwi, bagong kaarawan ni Angela. Buong araw at gabi ako nakikipagtalik sa kanyang muli. At kung tatanungin mo ako kung ilang beses namin ginawa ito, sasabihin ko, hindi ko na mabilang. Ang dahilan kung bakit ko to ginawa, she was heartbroken. Niloko siya ng kanyang nobyo at gusto niyang makaganti sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang virginity sa ibang lalaki. Nagkataon na lagi kami magkasama, kaya naisipan niyang gamitin ako. Sinabi niya kahit anong mangyari iiwan sa 4 na sulok ng silid na iyon. At ako, bilang pinakatangang lalaki sa mundo ay tinanggap ang alok nang di man lang iniisip ko nang mararamdaman ng aking asawa kapag nalaman niya ito. I enjoyed the moment. Totoo ngang masarap ang bawal. And true to her words when we came back, hindi na naulit pa yon. Hindi niya na to maning binuksan at naging karaniwan na lamang kami na parang di kami nagtalik. Pero nalunod sa guilt ang puso ko nang mahuli ako ng asawa kong nakikipag-usap sa kanya. She felt jealous and insecure na hindi mo lang niya ako kinausap ng ilang araw. Yes, the other woman is Carissa. Sinabi ko kay Elsa na hindi siya dapat mag-alala or mag-overthink sa mga bagay-bagay.
I was trying to pacify her emotions but actually, nakakaramdam ako ng matinding takot. Natatakot akong malaman niya to. Natatakot ako na kapag nalaman niya, iiwan niya ako. God, mahal na mahal ko siya. So much that guilt is slowly eating me alive. But right now, hindi ko na alam pa ang gagawin ko. I messed things up. Hindi ko alam kung paano ko paharapin ang asawa ko sa lahat ng mga kagaguhan ko. Nathan, hindi ko alam ang gagawin ko. Dapat tulungan mo ako mag-isip para malutas ito. Buntis ako, sabi ni Carissa habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mukha. Kanina pa niya sinasabi sa akin na buntis siya at ako ang ama niya and I just can't accept it. No, I have a family. I am married, Carissa. Hindi kita matutulungan dyan. Desperadong sabi ko. God, I cannot lose my family, not my wife. Pero Nathan, ikaw ang ama nito. You cannot just leave me alone like this. Hindi ko naman hinihinging iwan mong pamilya mo. Sagot niya sa akin habang humahagulhol. Naaawa ako sa kanya, pero isipin ko palang kung paano iiyak ang asawa ko, hindi ko na kaya. At ano, gusto mong maging kabit kita? No, I cannot do that to my wife. That's not what I meant. Then what? Carissa, baka nagkakamali ka lang. I cannot be the father of your child. Please tell me that I am not. Please? Nagmamakaawa kong sabi sa kanya. Call me desperate. Wala na akong pakialam. Hindi ko kakayanin kapag iniwan ako ng asawa ko. Nathan, I'm pregnant. And you know that this is yours. She said at tumupo sa sahig ng car park na para bang hinang-hina. Bigla ako naawa sa kanya. Parang gusto ko siyang yakapin. Dahil sa anggulo mo tingnan, tama siya. I must help her. Pero bago pa ako makalapit sa kanya, narinig ko ng babaeng mahal ko na tinatawag ang pangalan ko. Nathan? Ariana's POV. Kanina lang sinabi sa akin na may babae siya. Muntik na ako makipag-away sa mga kaibigan ko dahil pinagtanggol ko siya. Binigay ko yung tiwala ko sa kanya. Pinili kong magtiwala sa kanya kahit alam ko na sa buong buhay ko hindi pa nagsinungaling or naglihim sa akin ng mga kaibigan ko. Pero hindi nagpapalit ng oras na patunayan ko tama sila at sobrang mali ako. Tawag ko sa pangalan niya kaya't napatingin sila sa akin. Nakita ko kung paano nawalan ng kulay ang mga mukha nila. And for all the world to know, right at that moment, pakiramdam ko ako ang pinakatangang tao, pinaglaruan, pinaniwala. Para akong sinaksak ng paulit-ulit at palalim ng palalim. Sobrang sakit. You told me there was nothing going on with you. Bakit? Bakit? Sagot ko habang humihikbi. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Any moment pakiramdam ko babagsak na ako. Ariana, let me explain. Naglakad siya papunta sa akin. Bigla ko nakaramdam ng disgusto sa kanya. Hindi siya yung taong pinakasalan ko. This is not him. Don't come near me. Don't. Ayokong mahawakan niya ako. Nandidiri ako sa kanya, sa kanila. Sa 7 taong naging tapat ako sa kanya, ito ang napala ko. Pero hindi niya ako pinakinggan. Sinubukan niya akong hawakan pero nung ginawa niya yon, sinampal ko siya ng malakas. Hindi siya napigilan at sinubukan ko ulit na hawakan. At muli, sinampal ko ang kabilang side ng mukha niya. Nakita ko siyang umiiyak. Tumayo si Carissa at parang lumapit din sa akin. At bago pa siya makalapit, mabilis akong lumapit sa kanya at binigyan din siya ng mag-asawang sampal. No one dared to speak. Lahat kami umiiyak. My husband kept on trying to hold me but I kept on pushing him away. Hindi ko kaya. Pilit akong hinahawakan ng asawa ko pero itinulak ko siya palayo. Hindi ko kaya. Nakita ko ang mga kaibigan kong nakatingin sa amin. Mukhang galit na galit si Jack at Glenda. Tahimik lang si Karil pero alam kong nakikisimpatya siya sa akin. Pero sa ngayon hindi ko na kailangan pa mga yon. Nasasaktan at nasasaktan ako. Yun lang. Lumapit ako sa mga kaibigan ko at mabilis akong nayakap ni Glenda. Please, ilayo mo ako dito. Ano ang mangyayari? Ngayong isang katotohanan ang natuklasan ni Ariana tungkol sa kanyang asawang si Nathan. Totoo kayang buntis si Carissa at si Nathan ang ama? Dahil sa nangyari, ito na ba ang simula ng pagkasira ng perpekto nilang pagsasama bilang mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.